Sakaling girahin tayo ng ibang bansa, handa kaya ang mga Pilipino na lumaban para sa bayan? Sa tanong na yan, sa isang survey, karamihan sa mga sumagot, lumabas ang pagiging makabayan. Nakatutok si Jonathan Andal. Kung magkakaroon ng kaguluhan sa pagitan ng Pilipinas at dayuhang kalaban, handa ka bang lumaban para sa iyong bansa? Sabi ng iba naming nakausap, kahit ngayon, suntukan lang, pwede na. Kaming mga gwardiya, kasama kami pag civil war na. Makikipaglaban po ako para sa ating bansang Pilipinas. Isa pong responsibilidad natin na tumulong at makipaglaban para sa ating mga bansa. Laban po tayo. Hindi tayo pwedeng magpasakop sa kanila. yan ang tanong ng Okta Research sa kanilang face-to-face survey sa 1,200 respondents nitong Desyembre. Panahong binomba ng tubig at itinaboy ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Batay sa survey na kinomisyon ng Armed Forces of the Philippines, 77% o halos 8 sa bawat 10 Pilipino ang handa raw lumaban para sa Pilipinas laban sa dayuhang bansa. 23% ang nagsabing hindi. Gusto lang din natin, sir, makuha din po yung pulso ng ating mga kababayan. Because we're shifting towards external defense. It's a very good step towards the direction of being able to see the patriotic spirit ng ating mga kababayan. May kinalaman ba ito sa ROTC o Reserve Officers Training Corps? It's all-encompassing na, sir. No? We're also promoting naman po yung our younger generations to have that patriotic spirit po. So, for them to really embrace joining the ROTC. Sa iba't ibang age group ng mga sinurvey mula teenager hanggang senior citizen, pinakamarami sa mga nagsabing handa silang ipagtanggol ang Pilipinas ay mga edad 45 to 54. Ito yung mga parents, no, na talagang who are willing to defend their families. Possibly ito yung generation po na naka-experience po ng CAT sa high school at saka ROTC sa college po. Sa Mindanao, pinakamarami ang nagsabing handa nilang ipagtanggol ang bansa. Sa Visayas naman, pinakamababa. Tingin ng AFP, mga taga Mindanao kasi ang mas nakaranas ng kaguluhan at pagbabago. Kasi makita niyo po yung transformation ng Mindanao, no? Nag-open up na rin tayo towards tourism and everything. Dahil naranasan nila yon, nakita nila po yung benepisyo. Habang nasa Class D ang mga nagsabi na handa silang ipagtanggol ang Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.